Diyos, na-miss ka namin. Hallelujah. So, ang ating mga Bible, ang ating title po ngayon sa umagang ito ay Pagsamba. So, one-on-one with the King. So, solohin daw po natin ang hari ng mga hari na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Siya po ba ang ating hari ng mga hari? Amen. So, ang gusto po ng Panginoon, masolo daw siya sa umagang ito. So, isang tabi muna natin yung ating mga alalahanin, yung mga paalis dyan, yung mga dapat isipin sa pag-alis. Isang tabi muna natin yung ating mga dapat intindihin sa araw na to. Etsapuera ka muna. Me and God alone. So, tayo lang at ang Panginoon sa umagang ito. Walang halong pag-iimbot, walang halong peking pagsamba sa umagang ito. Genuine na pagsamba ang gusto ng Panginoon. Sabi ko na isang linggo sa church, ano nga yung genuine? Yun nga po pala yung hindi fake. So, tunay na pagsamba ang ating ilaan sa Panginoon sa umagang ito. Kasi nakikita niya lahat ng pinikilos natin sa umagang ito. So, dapat ipakita natin yung ating kasiglahan, ka-excitement na-excite tayo kasi isang linggo tayong hindi sumamba. Last week pa tayo nagtipon-tipon dito. So, dapat andun yung ating eagerness, yung ating excitement. Amen po ba? Amen. So, pag tayo may dadaluhan, di ba? Very excited tayo. So, dapat pag sa Panginoon, mas excited tayo. Praise the Lord! Amen po ba? Amen. So, pakinig natin sa Panginoon ang ating Amen! Amen! Yes, Lord! Excited po kami sa umaga ito. Hallelujah! So, one-on-one with the Lord. So, ang ganda, di ba? Walang iba kundi ikaw at ang Panginoon sa umagang ito. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Bagong Tipan sa Mateo 6 verse 6. Para sa mga Bible, sa mga may Bible sa cellphone, pwede rin po. Mateo 6, versikulo 6. Mateo 6, verse 6. Okay. So, basahin ko po sa Tagalog at English. Sa Tagalog muna. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakikita na ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, parang palang Tagalog itong nasulat ko. So, di ba? Nakita nyo ba? Nabasa nyo ba? So, ang ating pong teksto ay tungkol sa mananalangin. Di ba sabi ko, ang title natin, One-on-One with the Lord. So, paano mo masusolo ang Panginoon? So, kailangan mag-one-on-one tayo sa Kanya. Through prayer. So, ito yung ating gagawin sa tuwi-tuwi na magwa-one-on-one tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ang turo sa atin dito, ang unang sinasabi dito, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo. So sa bahay natin, marami tayong magkakasama. Siguro may mga tahanan ditong walang kwarto. Kasi sabi dito, isara mo ang kwarto upang huwag kang ma-distract ng mundo. So magulo eh. Kahit sa tahanan mo, sabihin na natin pamilya mo kasama mo, magulo pa rin, maingay pa rin, may kaingayan pa rin. So, kailangan natin i-separate yung sarili natin para masolo. Ma-one-on-one mo ang Panginoon. Pag nasolo mo ang Panginoon, pwede kang magsumbong sa Kanya. Pwede kang umiyak. Pwede kang magpuri. Pwede kang magtatambling sa kwarto mo. Pwede kang magpasalamat. Lahat pwede mong gawin sa Diyos na hindi ka nakikita, na hindi mo nakikita. Pero, nakikita ka ng Ama na sinisikreto mo dun sa kwarto na yon na kinakausap mo. Ginagawa ba natin ito? Amen.
Praise the Lord. Sa Diyos kayo sumagot. So dito sa panambahan natin, meron tayong assignment dito na pananalangin sa buong isang linggo. So ito din po ay isang secret place para masolo natin ng Panginoon. Lord, gusto kitang solohin eh. Parang, Lord, sa umagang ito, gusto ko nang matapos itong panambahan ito kasi masarap makipag one-on-one sa'yo. Alam niyo po ba, hindi basta-basta pwedeng makipag-one-one sa isang hari. Literal na hari. Kailangan ay may mga proseso para makipag one-on-one ka sa hari. Halimbawa, presidente na lang. Babaan natin ng konti. Kasi dito sa bansang Pilipinas, presidente tayo. Hindi ka basta makikipag-usap sa presidente. May appointment ka, i-check pa ng mga sekretary niya o kung sino man kung pwede ka makipag-usap sa presidente. Kahit kay Gov. Sol, hindi ka basta-basta makikipag-usap sa kanya. Kasi marami siyang ginagawa, marami siyang appointment. Pero ang Panginoon ang sabi, pumasok ka lang, lumapit ka lang sa akin. Isang step lang ng panalangin. Anong sabi sa James, maganda to, James 4:8, draw near to God, and He will draw near to you. So, ganun. Isang hakbang lang ang panalangin. Lumapit ka sa akin at lalapitan kita. Pero sa presidente, sa hari, may appointment pa, di ba? Napakasarap. Palakpakan natin. Pwede tayong lumapit anytime. Sa Panginoon, walang appointment. Anong kailangan nating isuot kung tayo makikipag-usap sa hari ng mga hari? Sa isang hari, sa isang presidente. Baka pagkakausapin mo ang presidente, kailangan mo pang bumili ng bagong damit. Kailangan nung medyo magpapulbo-pulbo dyan. Magpa-make-up. Baka namumutla ka, harap pa sa presidente. Tatanungin ka pala ng presidente, anong pangalan mo? Ikaw ba yung si Del? Namumutla ka na. So, kailangan mo may pulbo-pulbo, may lipstick, may pabango, maayos ang damit. Anong oras ka makikipag-usap sa presidente? 7 o'clock? Naku, maaga pa lang aalis ka na ng San Pablo. Ipi-prepared mo na hindi ka malilate sa presidente. Paano ka sumagot sa presidente? Napakabait mo. Opo, opo. Baka ang gesture mo, opo, para ka nang nakikipag-usap sa Diyos. Opo, opo. Ngunit sa Panginoon, paano ka makipag-usap sa Panginoon sa closet mo? Inaayos mo ba ang kasuotan mo? Kailangan mo bang magbihis pa ng kasuotan? Kailangan mo pa bang magpabango? Kailangan mo bang pagandahin mo pa ang sarili mo? Napakabuti ng Panginoon, mga kabataan. One prayer away, ang sabi sa James 4:8. Draw near to me, lumapit ka sa akin, at ako'y lalapit sa iyo. Amen po ba? Amen. So yun ang gusto ng Panginoon. Hakbang lang, anak. No more appointment. Amen po ba? Amen. Magsusumbong ka sa akin, magpapasalamat ka sa akin. No more appointment. Hallelujah. Pero sa Panginoon, sa mga presidente, sa mga nasa gobyerno, halos iniislog tayo. 1 month bago ka maaproba ng pakikipag-usap mo sa Kanya. Pero yung Diyos na lumikha sa'yo, alam ang problema mo, alam kung saan ka tutugunin. Amen. Ang gusto lang niya, lumapit ka. Higit pa sa presidente, ang kaya niyang ibigay sa atin. Amen po ba? Amen. So huwag natin kaliligtaan sa simula ng bagong taong ito. Dapat mapalakas ko ang aking pakikipag-usap sa Panginoon. One prayer away. Hallelujah. Anong example na binigay sa atin ng Panginoong Yesus? Sabi po sa Mark 1, buksan niyo po para mabasa niyo. Mark 1:35. Marcos,
sa bagong tipan po. Marcos 1:35. Matthew, Mark. Sige po, makisabay kayo sa akin. Sino po wala nakakita? Mark 1:35, pakibasa po. Ate Arlene. Wait lang po. Opo. Ano po? 1:30? 35. Ito yung example ni Jesus na tinuturo sa atin. Amen. Madaling araw pa'y umango na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Amen. Yan po yung example ni Jesus. Kung papaano siya manalangin. So, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. So, ano pinapakita doon? Madaling araw pa. Nagigising ba tayo ng madaling araw? Amen. Anong ginagawa natin pagising natin sa madaling araw? Salamat sa Lord. Nagseselfone agad tayo. Di po, nagdano po muna ako. Thank you, Lord. Amen. So, ang turo ng Panginoon, madaling araw pa, pumupunta siya lumalabas siya ng tahanan, at minimit niya, kinakatagpo niya ang Panginoon. So, napakaganda. Maging modelo natin ang Panginoong Jesus. Sa pagkagising sa umaga, very early in the morning, pumupunta siya sa isang secret place para wag siyang madistract. Dito, natutulog pa lang tayo, nadidistract na tayo sa ating katabi. Maaaring mananalangin tayo, mahagok yung mahal natin sa buhay. So, kailangan natin lumayo-layo ng konti. Kung merong place sa atin sa tahanan na masosolo natin ang Panginoon, secret place. Amen. So, pumunta tayo sa isang secret place kung saan tinuturuan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi imposible na walang secret place sa ating tahanan. Alam niyo yung iba na nanalangin kung saan? Sa CR. Habang na-poop sila, umaawit sila, nagpupuri. Sabay ng pagkulunan siya nila, nagpupuri sila sa Panginoon. Pero, hindi yun binabaliwala ng Panginoon. As long na napapupurihan natin ng Panginoon, as long na nakakausap natin ng Panginoon, wow! Napakasaya ng Panginoon. Napangiti mo ang Panginoon. Umaga pa lang sa buhay mo. Dahil kinausap mo siya. Huwag muna natin alalahanin pagkagising natin ang mga tambak na natin, ang tambak na gawain natin. Yung mga problemang dapat solusyonan. Huwag muna natin, diyan ka muna. Alam niyo, pag inuuna niyo yung bagay na yun, maghapon na, hindi pa tapos ang mga bagay na dapat natin gawin. Kasi wala tayong pagsasubmit sa Panginoon. Pero pag inuna natin ng Panginoon, tingnan nyo, anong kakaiba? Masigla? Natapos mo yung dapat mong gawin? Wala kang kalalakanin. Napaglabanan mo ang gawa ng kaaway. Hindi ka nagpadala sa gawa ng kaaway na tinutokso ka. Unahin mo ako. Marami kang lalaban sa umagang ito. Ngunit pag inuna mo ang Panginoon, kulang pa ang isang araw mo sa kasiglahan. Enjoy na enjoy ang araw mo. At mahalalaman niyo yun, nakakaawit kayo sa Panginoon. Pag hindi niyo inuna ang Panginoon, kayo. Gaganyan na kayo, panay pa ang cellphone nyo, sobrang distraction. Pero pag inuna natin, seek me first, ang sabi. Seek me first. Unahin natin ang Panginoon. At ang lahat ay idadagdag sa atin. So gusto nyo dagdagan tayo ng Panginoon? Amen. Ang susi lang noon, unahin siya. So sa umagang ito, nagpapasalamat ang Panginoon sa atin dahil inuna natin ang Panginoon. Yes. He is watching us. Nakabidyo tayo sa Kanya. Yung ating pagngiti sa umagang ito, Yes. yung ating pagtango, yung ating pagpalakpak, nalulugod ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lord, para sa iyo ang pagsambang ito. Hallelujah! Turuan mo po kami hindi madaig ng mundong ito. Yung mga pagsubok ng mundong ito na isa sa
baliwala ang pagsamba. So, lagi tayong hihingi ng tulong sa Panginoon sa pag-one-on-one natin sa presensya niya. Amen and amen. So, punta po tayo sa page 2 hanggang page 3 lang po ito. Kasi meron pong pasabog si Kuya John Red mamaya. Para po sa inyo yun. So, bakit kailangan natin na makipag-meet sa Panginoon? Bakit kailangan natin mag-dwell sa Panginoon? Dahil tayo ay importante sa Kanya. Pero sa mga presidente, sa mga hari, hindi tayo importante sa kanila. Hindi nga nila tayo kilala eh. Amen po ba? Nanay Medes, kilala ka ba ni BBM? Kilala ka ba ng ibinoto mo? Sino ba binoto mo? Si Duterte. Kilala ka ba ni Duterte? Hindi tayo kilala ni Sol Aragon. Hallelujah. Pero nai-ignore natin yung kilalang kilala tayo. Ang Panginoon, na kilalang kilala tayo. Kaya importante tayo sa Panginoon. Kasi, mahal niya tayo eh. Pero minsan yung napapahalagahan natin, yung hindi tayo kilala. Pagka mag-a-appointment tayo doon sa mga taong yun, napaka-excited tayo. Pero sa Panginoon, parang nababaliwala natin pag-minsan. Hallelujah. Kaya tandaan natin, bakit kailangan tayo makapag-meet sa Panginoon? Dahil importante tayo. Hindi importante ang Panginoon. Tayo ang importante sa Kanya. Siya ang una. Kung mahal natin ang Panginoon, mas mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, Lord, turuan mo kami na yung pagka-importante namin sa iyo, masuklian namin. At ang unang hakbang ay ang paglapit sa Kanya. Amen. Amen. We are important in the presence of the Lord. Napaka-importante po natin sa Panginoon. Pag po tayo nawawala sa gawain ng Panginoon, nalulungkot yung mga kapatiran natin. Wala ito si kapatid number 1, si kapatid number 2, si kapatid number 3, si kapatid number 4, wala. Nalulungkot tayo. Pero higit ang lungkot ng Panginoon. Dahil ibinigay niya na ang lahat sa atin. Yung buhay niya, binigay niya na sa atin. Ngunit nababaliwala natin ang pakikipag-meet sa hari ng mga hari. Sa oras na to, sa ganitong gawain, nakikipag-meet tayo sa hari ng mga hari. Minsan, mas may prioridad tayo. So, maturuan tayo. Ano mang higpit ng ating prioridad? Liban lang kung ito ay pagkakasakit. Napaka-importante. Pwede kang lumiban sa pakikipagsamba mo sa Panginoon. Ngunit kung mababaw lang ang dahilan, kapatid, ma-remind tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yung pag-absent mo, kalungkutan ang puso niya. So, ipapanalangin natin ang ating kapatid na lumiliban sa mga gawain. Dito sa Santo Angel, doon sa main, lagi nating ipanalangin yung Panginoon, yung mga kapatid namin na hindi na papahalagahan ang importansya mo. Naway lalo sila mag-alab sa taong ito. Amen. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. What will happen if you meet the Lord? So, number one pa lang po tayo, tatlo lang po ito. Anong mangyayari kapag namimit mo ang Panginoon? Number 1, sulat nyo na lang, bring back brokenness. Bring back brokenness. Napanunumbalik yung bagay na nasira. Broken. Ano ba? Broken family. Napanunumbalik ng Panginoon. Tanging ang Panginoon lang ang magpapanumbalik nito. Number 1 example ay sa buhay ni Jonas. Kilala niyo po si Jonas. Hindi po si Joshua. Si Jonas na nasa lumang tipan. Si Jonas po ay
nag-disobey. Sumuway. Sumuway Ate Arlene sa nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon sa kanya ay pumunta siya sa lugar ng Ninive. At ipamalita niya ang mabuting balita. Kasi yung mga taga Ninive ay masasama na. Hindi naman masama ang mukha. Masasama na yung mga pinag-uugali nila, mga ginagawa nila. Hindi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi nakaaya-aya sa Panginoon. Jonas! Punta ka doon sa Ninive at sabihin mo ang mga bagay na ganito. Naku, ayoko, sabi ni Jonas. Parang ganito ang eksena. Nagtago siya sa harapan ng Panginoon. Pumunta siya dito, Ninive. Dito siya nagpunta. Minsan ang kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon dito tayo pumunta sa kaliwa. Pero sa kanan tayo napunta. Pumunta si Jonas sa Tarsis. Magkaibang lugar po yun. Sumakay siya sa barko at pinanatag niya ang katawan niya, natulog siya doon. Akala niya, pagpunta niya sa isang lugar, ay makakatago na siya sa Panginoon. So, isipin niyo yung mga sitwasyon. Ilagay niyo yung sarili niyo sa buhay ni Jonas. Paano tayo tumatanggi sa Panginoon? Tapos, ang nangyari doon, nagkaroon ng malakas na bagyo. Malakas ang bagyo, siyempre malakas ang alon, malakas ang hangin. Natakot ang mga tripulante, ang mga sailors, yung mga sakay ng barko. Dahil ikamamatay nila yon. Siyempre, pag sumakay ka sa barko, pag maalon, di ba? Susuka ka doon. Kahit hindi po maalo, nakasakay na po ako sa gilid. Yeah. Hindi pa po ako nakakasakay. Eh, sabi ni Ate Arlene, Pag kahit tumingin ka sa tubig, maliliyo ka talaga. amen, si Ate Cynthia lagi nasakay sa malaking bangka. Malaki Sa ang barko. ano. Nakakasuka, nakakasakit ng ulo. Wala pang bagyo yun. Wala pang bagyo. Pero yun, may malakas na bagyo. Sa kagitnaan ka ng dagat. Ang mga tripulante siguro nagsusukahan na doon, nagdihiluan na. Siguro may mga natumba na. Halos mamatay nga daw eh. Pero si Jonas, wow, baka ganito tayo. Sa pagkakasala ay nahihimbing. Tulog na. Tulog na tulog. Baka humahagok pa nga. So, ilagay nyo ang sarili nyo ha. Ilagay natin ang sarili natin. No, minsan sumusuway tayo sa Panginoon. At nahihimbing pa tayo sa kabila ng pagkakasala nating nagawa. So, natutulog si Jonas. Ginising siya ng isang, hindi ko alam kung captain ba ng barko ang gumising sa kanya. Nakakahimbing ka pa ng tulog, eh may malakas ang bagyo at halos mamatay na ang mga kasamahan mo dito. So nagkaroon sila ng pag-uusap at naisip ni Jonas na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na bagyo sa lugar na yun. Sinabi niya, itapon siya sa labas ng barko at tinapon na siya. At siya ay nahulog sa malalim na bahagi ng dagat. At sinambot siya ng isang malaking isda. Nilumod siya, di ba? Nilulun siya. Sa loob ng 3 araw, nandun siya sa tiyan ng malaking isda. Galing ano? Buhay siya sa loob ng isda. Eh, sa loob ng malaking tiyan ng isda, maaaring maasido. Tayo nga, maliit na tiyan, maasido ito. Malasod daw. How much more yung malaking tiyan ng isda. So may purpose si Lord. May purpose si Lord sa atin kahit tayo pasaway. Kahit nasa loob na tayo ng malaking tiyan ng isda, ibig sabihin nasa lugar tayo ng problema. Pero hindi siya namatay. Ang galing. Palakpakan na natin si Lord. Thank you, Lord. Buhay pa kami. Kahit kami pasaway, thank you, Lord. Buhay pa kami. Kahit kami tumatanggi sa nais mo, magminsan-minsan. Buhay pa kami. Thank you, Lord. Kita niyo yung milagro ng Panginoon. Si Jonas
ay nanatiling buhay sa loob ng malaking tiyan ng isda. Brokenness. May nais gawin ng Panginoon. Basahin natin yung Jonas, verse 2. Lahat ng tungkol sa Jonas, verse 2, ay panalangin lamang ni Jonas sa loob ng tiyan ng malaking isda. Basahin po natin sa may mga Bible. Ate Arlene, Jonas, bago magbagong tipan. Ako, wala po akong... Jonas 2. Jonas, buong chapter ng 2. Maiksi lang naman yan. Nasa na si Obadias, Jonas, ang kasunod. Sa may parting 900 plus, Jonas 2. Ang panalangin ni Jonas. Sige ako na lang. Makinig po kayo. Ang panalangin ni Jonas, ito po Number 1, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito. Amen. So, sa tiyan na ito ng isda, parang ito yung secret place niya, special. Tiyan ng isda ang secret place niya. Yahweh, verse 2, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo. At sinagot ninyo ako. Amen. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo. At dininig ninyo ako. Itinapon ninyo ako sa kalaliman sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon. Ang sa akin ay tumabon. Verse 4, akala ko'y malalayo na ako sa inyo. Yan, amen. At hindi ko nakailanman makikita muli ang banal mong templo. Ito kasi yung umiwas siya sa Panginoon. Nagpunta nga siya sa Tarsis. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog na puluputan ng aking ulo ng mga halamang dagat. Ayun, sa ilalim yun ng dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok, sa libingan ng mga patay. Ngunit mula rooy buhay akong iniahon, O Yahweh, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga. Malapit na po. Naalala ko kayo, Yahweh, ako'y nanalangin. Yan. Nagrepent na po dito si Jonas. Humingi na ng tawad. At mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Last verse. Hindi pa pala. Ngayon pa pala to. Ngunit, awit ako ng pasasalamat at sa iyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako. Kaya may pangako na si Jonas. O Yahweh, aking tagapagligtas. Verse 10, last verse. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Amen. So, ito yung brokenness na sinasabi. Matapos mag-repent, humingi ng tawad si Jonas doon sa tiyan ng malaking isda. Dininig siya ng Panginoon. Kahit malayo ang distansya, dinig siya ng Panginoon. So, inuluwa siya ng malaking isda sa pampang. Amen. At doon, tumugon si Jonas sa nais ng Panginoon. Nagpunta siya sa Tarsis. Nagpunta siya sa Ninive at sinabi ang mabuting balita. At pagkatapos noon, naligtas ang mga taga-Ninive. Kasi gusto nang gunawin ng Panginoon ng Ninive dahil nga sa mga kasama nila. Napakadami ang naligtas, libo ang naligtas. So kung hindi tayo naging masunurin sa Panginoon, kung hindi naging masunurin si Jonas, hindi maliligtas yung mga taga doon. Maaaring iligtas ng Panginoon, pero gusto ng Panginoon, meron siyang inutusan na susunod sa Kanya. Amen po ba? Lahat ng tuhod ay luluhod sa Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi ka pwedeng tumanggi sa nais ng Panginoon. Pag tumanggi ka sa nais mangyari sa iyo ng Panginoon, may consequence po ito. May mga nadadawit
sa pag-disobey mo sa Panginoon. Sino ang madadawit dito? Una, yung mga tripulante, di ba? Yung dahil sa pagtakas na, nagkaroon sila ng, maaari silang mamatay. Nagkaroon sila ng suffering doon. Maaari nahilo, nauntog, kung ano-ano man nangyari doon sa barko. So pag tayo sumusuway sa Panginoon, masdan nyo kapatid, may mga consequences na inaani. Ayan po ba? Amen. Pag ikaw ay pasaway, Papaluin ka ni Lord. papaluin ka ni Lord. Hindi lang ikaw, nadadamay pati ang mahal mo sa buhay. Ayan po ba? So, maging masunurin tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Order ko din na po. Number 1 ka lang ako. So, yun po ang tungkol kay Jonas. Napakagandang halimbawa. Huwag tayong matulog sa kasalanan. Kagaya ng ginawa ni Jonas na very relaxed. Number 2, magpunta na po tayo sa number 2. Bring back hunger. Gutom na ba kayo? Kung gutom kayo, may surpresa si Kuya Jandra mamaya. Bring back hunger! Lord, nauuhaw ako, nagugutom ako sa presensya mo. Yun ang ibig sabihin nun. Nagugutom tayo sa presensya ng Panginoon. Namimiss namin makakinig ng mensahe mo. Namimiss namin, nagugutom kaming mag-awitan sa'yo. Pumalakpak ang kamay, itaas ang kamay. Nagugutom kami, Lord. Gusto namin lagi yan. Kasi pag hindi namin ginagawa yan, namamagnet kami ng kaaway. Amen po ba? Amen. Huwag kang maglingkod sa Panginoon. Huwag kang umawit sa Panginoon. Huwag kang manalangin. Hatak na hatak ka ng mundo. Napakaganit ng buhay mo. Pero lumapit ka ng lumapit sa Panginoon. Gutom na gutom ka sa presensya ng Lord. Umaawit ka pa lang, umiiyak ka na. Hindi mo ma-explain. Lord, umiiyak ako sa tuwa. Kasi gutom na gutom ako sa presensya mo. Tanging ikaw lang ang makakapag-supply ng gutom na to. Hindi yan kayang ibigay ng mundong ito, yung gutom na yan, sa presensya ng Panginoon. Mag-aliw ka, manood ka ng mga comedy. Tatawa ka lang. Maaliw ka lang. Pero pagkatapos noon, andun pa rin. Hindi natugon ang pagkagutom mo sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Only God and God alone ang makapagbibigay ng pagkabusog sa iyo. Amen. Ano sabi dito? Bring back hunger. Kagaya po ng example dito. Martha and Mary. Sa Luke 10:38 to 42. Bring back hunger. Si Martha at si Mary ay magkapatid. Yung kwento po nila na andun po si Jesus Christ nasa tahanan nila. Napakasipag ni Martha. Imis-imis, naghahanda ng pagkain para kay Jesus. Si Martha, si Mary andun lang sa paanan ni Jesus Christ. Hunger. Nagugutom kasi siya sa mensahe na pwedeng ikwento ni Jesus Christ. Pero sila nagsiserve kay Jesus Christ. Pero yung service ni Martha, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Mamaya ka na mag-imis. Unahin mo muna ako. May maganda akong balitang ikukwento sa inyo mga kapatid. Nagsumbong pa si Martha. Siguro parang si Ate Delto o si Ate B. Lord Jesus, si Ate Cynthia po ayaw akong tulungan. Sabi ni Martha kay Jesus Christ. Ayaw daw siyang tulungan ni Mary. Kasi baka pagod na siya eh. Yun yung service niya. Tama naman. Pero ang gusto ni Lord, unahin mo ako. May maganda akong balita sa inyo na ikabubusog ng spiritual na buhay niya. Yun po ang kinalulugdan ng Panginoon. Hindi yung maghaalis sa atin sa service.
Ano yung mga service na ginagawa natin na mas napaprioridad natin? Pag-aaral, sobra ba lang mag-aaral ang mga kabataan dito? Sobra ba magsunog ng kilay? Sina Kuya Joem, sina Kuya Naku, Justin? hindi po. So yan, service yan na maaaring minsan sumusobra. Sobra ko sa Eh sabi ng Panginoon, dito ka makinig ka muna. Yung mga gawain natin, household chores, baka sobra, simula umaga hanggang gabi na lang, uminis na lang, nang uminis si Ate Del. sa bahay niya. Ang sabi ni Lord, dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Yung mga dapat natin puntahan, minsan dapat isang tabi natin. Unahin muna natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga secret place. Doon sa secret place, unahin natin ang Panginoon. Yung hunger na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay, i-grab na natin yun. Kasi, pag nawala yung pagbibigay ng Panginoon, lanta tayo, para tayong lantang gulay. So, dapat mabusog tayo. Amen po ba? Amen. So, kumain tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. So, tuladan natin si Mary na nakinig lang sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo dyan, Martha, makinig muna tayo, Lord. Mary. Hallelujah. Saglit lang. Joel. Mary, Joel. So, nakakasunod po ba tayo? Amen. Amen. So, one-on-one with the King. So, one-on-one pa rin po ang ibig sabihin nun. Gusto po ng Panginoon, ma-one-on-one mo siya. Gusto niya mabusog ka. One-on-one, face-to-face. Yung hunger mo mabusog. And last, number 3. Bring back the fire. Gusto niyo ba yan? Nag-iinit? Ito yung gusto ng matatanda, hindi Lola May. Bring back the fire. Nag-iinit. Lola May, gusto mo mainit? Opo, kasi malamig. Alam niyo po, dito, Ate Cecil, meron kaming bongga dito kahit maliit lang yung ating panukat. Pero dito electric pang malaki, hiniram lang ng main. Hindi pa nabalik. Kinikinom sila. Number 1 pa lang. Pero may air cooler. So, gusto ng mga mamshi dito, ito lang, mga simpleng bagay lang na magpapalamig sa kanila. Gusto nila ay nag-iinit. Praise the Lord! Gusto natin nag-iinit sa Panginoon. Amen po ba? Yes. Praise the Lord! Bring back the fire! Hallelujah! Masarap mag-init. Alam niyo po ba sa Revelation? Revelation 3, 15 to 16. Next time, magdala kayo ng notebook pen para mapag-aaralan niyo yung ating napag-aralan. Doon po sa Revelation, kwento po yun tungkol doon sa church, Laodicean church, na hindi sila mainit, sabi ng Panginoon doon. Sila ay maligamgam. Yung mga taga-Santo Anghel, mahilig po yan ate. Sa anak niya. Anak ba ito natin, Cecil? Ni Ate Ni Chona. Ate Chona. Dito na yung ay, pag laki mo gano'n ka rin, mahilig kami sa mainit na kape. Alive! Masarap namnamin ang mainit na kape. Lalo na pag nasa Starbucks ka, bango ng aroma, Sa Sampaloc Lake. Bibili ka sa Sampaloc Lake, ayaw nilang bumili ng 100 pesos na kape. Namamahal na sila. Kaya kami Pero yun ang secret doon, yung bango, yung init, bring back the fire. Gusto ng Panginoon, on fire ka. On fire ka, anak. Ayaw ko matulad ka sa Laodicean Church, maligamgam. Siguro nagkukulang na sila sa pananalangin, sa pag-ibig sa kapwa. Nagkukulang sila sa mabubuting bagay na nais ng Panginoon. Ng pagmamahal sa Panginoon, nagkukulang sila.
ang gusto ng Panginoon, bring back the fire. Ano yung unang relasyon mo sa Panginoon? Nung na-meet mo ang Panginoon, di ba? Init na init ka nung nakilala mo ang Panginoon. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoon, di ba? May paawit-awit ka pa nga. Ano sabi ng kasamahan mo sa tahanan nyo? Payak-iyak. Ay, naawit nito. Praise the Lord na siya ngayon. Nag-iinit ka sa Panginoon. Ngayon ba, nagpe-praise the Lord ka pa? Amen. Pinapakinig mo pa ba sa kasamahan mo sa bahay? Praise the Lord, hallelujah. Amen. Baka sa sumba ka na lang sumasayaw, Ate B. Bring back the fire. I-bring back mo ang pag-iinit mo sa tahanan mo, ang pag-aalab. Amen. Huwag kang maging maligamgam dahil I spit you out. Isusuka kita, sabi ng Panginoon. Inumin mo ang kape na maligamgam. Hindi masarap. Sinisigmura ako sa Galit na maligamgam galit na ako kape. pag malamig. Pero painumin mo ako kahit bagong hango. Wow! Nakakapaso sa dila. Kaya. Yun ang gusto ng Panginoon. Mainit ka sa akin. Dahil pag mainit ka, praise the Lord, nakakahawa ka. Amen po ba? Amen. Paano ka nagbibigay sa Panginoon? Bring back the fire. Sama natin to sa pag-aaral. Nag-iinit pa ba ang pagbibigay mo, pagkakaloob mo sa Panginoon? Amen. Nung bago, Lunes pa lang, binigyan ka may mga magulang nagpapabawal sa anak ng buong isang linggo eh. Ang ginagawa nung iba, ewan ko ngayon kung nangyayari pa to. Tatabi ko to, offering ko to para sa Panginoon. Mainit, mainit pa sa Panginoon, yung mga kabataan. Pero ngayon, may natanggap ng baon, may natanggap ng ibang blessing, Hindi man laman. parang nalilimutan yung init sa Panginoon. So, ibalik natin yung mga ginagawa nating mainit sa harapan ng Panginoon. Ayan po ba? Amen. Bring back the fire. Di ba? Ayaw mong katabi yung nilalagnat. Pag katabi mo yung nilalagnat, ang init. Di ba? Amen. Napapaso ka. Nakakahawa pag may Nakakahawa. Contagious. Nakakahawa. Gusto ng Panginoon, maging contagious tayo. Hindi yung kaligamgaman ang ating ipapahawa. Alalahanin natin nung first tayo na ma-inlove tayo sa Panginoon. Nag-iinit tayo, sineshare natin ang mabuting balita. Kahit nasa bus, pag may nakasabay ka, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Bakit ang lakas ng loob natin noon? Kasi pinapractice natin. Lagi natin ginagawa. Kaya, yun yung naipamumuhay natin. Kung hindi natin ginagawa, hindi yan lalabas sa'yo. Lagi ka makinig sa buka ng bibig ng ina mo pag laging nagmumura. Yun ang gagawin mo. Kasi yun ang narinig. Yun ang nakikinig mo eh. Pero kung lagi mong ipapractice sa buhay mo, paano mag-init sa Panginoon? Paano mauhaw sa Panginoon? Ito ang lalabas sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Bring back the fire. Isa na lang pong last example ay sulat nyo na lang po, sa Luke 24:30-32. Ang ganda po nito. Si Martha, si Mary, hindi ko alala ko sino yung isang babae, dalawang babae, naglalakad sila. At hindi nila alam na ang kausap nila ay si Jesus Christ. Kasi, nung time na yun, nag-resurrect na ang Panginoon. Hinahanap nila sa libingan ang bangkay ng Panginoon ay hindi nila natagpuan. Naglalakad ang dalawang babae. Si Mary yung isa. Nasaan na nga ba ang bangkay ng Panginoon? At nakasabay nila sa paglalakad si Jesus Christ. Kwentuhan sila. At sabi ni Mary doon kay Jesus Christ, sumama ka na sa amin, kumain doon sa amin. At nagkukwento din si Jesus Christ. Nung nasa kanila ng tahanan, ay kumain sila ng tinapay. Nagpira-piraso ng tinapay at kumain.
Simple lang nun, tinapay lang ngayon. Napakarami, may spaghetti, may pancit, hindi mabusog. Hallelujah. May kape, may juice, may ice cream. Hindi mabusog ang mga tao. Pero no, di ba, tinapay lang, mana, karne. So, napuna lang dalawang babae na nagkaroon ng alab ang kanilang puso habang kinakausap sila ni Jesus Christ. Tapos nung nawala si Jesus Christ, habang sila ay kumakain, doon lang nila na-realize na ang kasama pala nila yung Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, pag kasama mo ang Panginoon, pagkalapit mo ang Panginoon, na doon ang pag-iinit. Basahin niyo po yung verse na yun, ha? Assignment niyo yung basahin niyo. Nag-alab ang puso. Sabi ng babae, hindi mo ba naramdaman na nag-alab ang ating puso? Basahin natin. Maganda, huwag natin palampasin. Praise the Lord. Pakinggan po ninyo. Sa Lucas 24, Ate Arlene, 24:32. Maganda to eh. Lucas 24. 24:30 mo. 24:30 hanggang 30. Basahin mo ng malumanay na malakas. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinira-piraso niya iyon at ibinigay sa kanila. 31. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at makita nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. 32. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating Amen. puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. 33. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkatipon-tipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. 34. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Amen. Nagpakita siya kay Simon. 35. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Amen. Praise God. So, ang ganda, di ba? Sabi sa 33, nasabi nila sa isa't isa, kaya pala, nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo'y kinakausap niya sa daan. Amen. So, yun, bring back the part. Nag-alaw ang puso ng dalawa. So, ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon ay nakakapag-alab ng puso. Gusto ba natin nag-aalab ang ating puso? Amen. Na lagi tayong on fire. So, kailangan, ang sagot lamang po doon ay ang presensya ng Panginoon. Ayan po ba? Tanging sa presensya lang ng Panginoon. Hallelujah. So, ang ating pong conclusion, tapos na po tayo. So, kung papaanong kailangan natin makipag-one-on-one sa hari ng mga hari. So, gawin po natin ito. Huwag po natin isang tabi ang napakasimpleng bagay na tayo ay makikipag-one-on-one sa ating hari. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo at pangunahan tayo ni Kuya Janra ng awit.